Joke time muna po tayo kasi tensyonado yung hearing ni Senator Amy Marcos para sa karapatan ni dating Pangulong Digong. Due process daw na hindi na-observe sa pag-aresto. Mapalad nga po si dating Pangulong Digong kasi buhay pa. Yung 30,000 na biktima ng due process, ng AJK, mali-mali na tayo. Biktima ng AJK were not accorded with any due process of law. Masyado kayo. Yung buhay ni dating Pangulong Digong kulang pa, kahit buong pamilya niya, kulang pang pambayad sa more than 30,000 na AJK, not accorded due process. Pero mga kababayan, si Senator Amy, si Alan Peter Cayetano, si Jingo Estrada, si Bongo, masyadong concerned sa human rights ni Digong. Si Digong na lang ang may karapatan para sa due process in the observance of human rights. But before natin pag-usapan, mga kababayan, dito muna tayo sa relax. Joke time muna po. Padala po ito ni Melissa Ganotise. May 3 bata, nag-uusap sila, mga mag-aaral, si Juan, Pedro at Dodong, mga grade 5 or 6, mga bata pa. So sabi ni Juan, paglaki ko niya, gusto kong maging doktor. Para niya gusto kong gamutin yung mga mahirap, mga may sakit na mahirap, na walang pambayad. At para niya makatulong sa kapwa. Maganda yung pangarap ni Juan. Sabi naman ni Pedro, ako naman pangarap kong maging engineer. Para na makatulong din ako sa kapwa, maipagawa ko ng bahay yung mga mahirap na walang pambayad. Lalo yung mga nasalanta ng bagyo. Napakaganda yung kanilang mga adikain po. Kahit bata pa. Sabi ni Dodong, tahimik siya. Kaya sabi ng dalawa, ni Juan at saka ni Pedro, ikaw Dodong, ano ang pangarap mo? Ano din yung pangarap mo? Sabi ni Dodong, paglaki ko gusto ko na lang maging kapwa. O kaya maging VP ng Pilipinas, Vice President daw ng Pilipinas, tulad ni Sara. Para kahit walang ginagawa, sumusweldo. Gusto na ngang pauwiin mga kababayan. Nawagan na si Jose Claire Castro. Alalahanin mo naman yung milyon-milyong bumoto sa'yo. Umuwi ka na ngayon dito para makapagtrabaho, makapagserbisyo. Napanood siguro ni Dodong. Pangarap niya maging VP. Kasi kahit hindi nagtatrabaho daw, sumusweldo. May confidential funds pa. Tinanggal na niya Mr. Maravillas yung confidential funds. Hindi kasi ma-justify yung paggastos. Anyway po, maraming salamat kay Melissa Ganotise. 200 pesos, matik na. Padala mo na lang yung GCash mo. GCash number. Kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 pesos yung mabobonot nating entry. Yung mga hindi mabobonot sa monthly draw, kasali pa rin. Sa December po, sa grand draw, 10,000 yung grand prize natin. Balik na tayo mga kababayan dito sa ating seryosong topic. Yung hearing ni Super Ate ni Amy Marcos. Napakapalad na mga Duterte, mga kababayan. Gusto ni Super Ate, mga kababayan, na siguruhin, malaman ang katotohanan sa pagka-aresto kung legal ba. Kini-question po yung legality ng warrant of arrest. At kung nabigyan ng due process, mga kababayan. Imagine, yung mga Duterte, ni isa sa mga Duterte, mga kababayan, including Sara Duterte, ni isa sa kanila ang nagugusto pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Galit na galit sila. Pinagbantaan nga po ipapatay at pati yung tatay ipahukay para ipatapon sa West Philippine Sea. Inaunahan po na ipatapon si Digong padahig. Yan kasi, banta ng banta. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang. Ang ginawa mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binitawan yung Sword of Damocles. Binitpit po si Digong, pinatapon sa dahig. O diba? Pero tingnan ninyo mga kababayan,
Yung mga Duterte, may isa pang Marcos, si Amy Marcos, na sumusuporta. At hanggang dulo, sabi ni Amy. Kaya nga po, nagpapaimbestiga ngayon. Galit si Amy, mataas ang boses niya. Habang tinatanong yung mga police authorities, si General Torre, si DILG Secretary John B. Crimolia, kumpleto po yung taga-DFA, yung taga-DOJ, si Boyeng Crimolia, DND Secretary Gibo Chodoro, kumpleto po mga kababayan, para alamin kung tama ba na isinerve ang ICC warrant of arrest through Interpol. O di ba, mga kababayan? Napakaswerte ni Digong at ng mga Duterte, may kakampi pang isang Marcos, pero yung Marcos po, wala nang kakamping Duterte. Iwan ko kung si Sara naniniwala pa sa mga paimbestigang ito. Pero yung imbitasyon, mga kababayan ni Amy Marcos, inonor ni Sara. Nagsalita po. Kailan pagkatapos po na magsalita, goodbye na siya. May mga kausap pa daw siya po. Live sa Netherlands. At hindi mo yung mga tirada po ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ano ba anya tayo? Province na ba tayo ng Netherlands? Sinagot po mga kababayan yung naging opening remarks ni Amy Marcos. Ayan sabi dito sa balita, Marcos made a statement in her opening speech while leading the Senate inquiry into the arrest of former President Rodrigo Duterte. We have never intended to become a province of any country because we are an independent nation. We also never intended to become a province of Fujian, China. We have never considered becoming a province of any country. Kaya sabi ni Yossi Castro, the administration is simply upholding its commitment to the International Criminal Police Organization. We're simply enforcing the law. O ngayon, si Sara Duterte mga kababayan, kasama pala sa inimbita. So nagsalita siya mga kababayan online. May binasa siyang prepared statement. Pakinggan natin mga kababayan. Ito siya. Apo. Mga kababayan, on March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was forcibly taken by the Philippine National Police upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport. He was brought to Villamor Air Base, a military air base, detained for nearly 12 hours, and then flown out of the country on a private jet to The Hague, all allegedly because of a warrant issued by the International Criminal Court. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. Putol-putulin natin yung speech ni Sara para mabigyan natin ng analysis and counter-argument without due process daw, mga kababayan. So, bigla nilang ginamit yung due process para sa kanilang sarili, para sa dating Pangulong Digong. Pero yung tatay niya, walang respeto, mga kababayan, sa due process nang ma-i-check yung more than 30,000 na mga Filipino. So pag sa kanila pala, kailangan may due process. Pag sa mga ordinaryong mamamayang Filipino, hindi kailangan ng due process. Tama po? Kill, kill, kill. Remember na si Digong po, buhay na buhay, accorded with due process. Ang sinasabi nila, walang due process. Paano walang due process? Na ito ngang pag-serve sa kanya ng warrant of arrest, yun na yung due process. Binasahan ng Miranda rights sa presensya ng 3 abogado. Hindi nasaktan. At ngayon, nasa The Hague, nasa detention center, chinek muna yung kanyang kalagayan ng mga competent doctors at nakakulong sa detention facility kompleto parang hotel, batay mismo sa description mga kababayan ni Digong na sinabi ni Sara Duterte sa interview ng mainstream media. Tapos ngayon, kini-question nila yung proseso. Paano nila nito makukumbinsi ang ating mga mamamayang Filipino? Tama po, balikan natin si Sara. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states,
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. Sa mga biktima po ng AJK, walang ganon, walang warrant of arrest, inoperate lang talaga. Mga suspected, damay pati mga bata. Ang order ni Digong kay Bato, kill, kill, kill. Pala daw siyang pakialam sa human rights. You see? Yan mga bata, mga kababayan. Lahat na patay. Walang abogado, walang due process, walang doktor. Diretso po sa kabaong. Diretso sa sementeryo. Si Digong diretso sa detention facility ng Dahig na kompleto ng mga facilities. Na sa description ni Digong, parang hotel niya. Ayos niya ako rito. I am happy in a very high spirits. Yun pa yung description ni Mijaldea. Kita ninyo? Very unfair sila, mga kababayan. Yung mga biktima ng EJK denied with all the due process and human rights. Ngayon, they are demanding due process and human rights. Kasi daw, hindi nirespeto yung kanilang human rights. Ng dating Pangulo, yan si Sara. And particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This means that for an arrest to be lawful, it must be carried out pursuant to a warrant issued by a Filipino judge of a Philippine court. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. None of these circumstances applied to the case of the former president. So, what was the legal basis of his arrest? The authorities acted solely on an ICC warrant, a document that has no legal effect in the Philippines unless reviewed and validated by a Philippine court. In fact, even assuming without conceding that the government itself wished to recognize and enforce the ICC's warrant, it still violated the Rome Statute itself. Even by ICC standards, the former president should have been brought before a Philippine judge to determine the validity of his arrest. Yung mga biktima ng EJK, hindi man lang po nakatikim ng abogado at saka hindi man lang nakasilip ng judge para sabihin ng kanilang abogado na hindi tama yung ginagawa ng mga pulis under General Bato. Tama po mga kababayan? Basta kill lang po. Yan po, pakinggan ninyo. Payagan ng gobyerno na maging buong pamilya. October 11 po, 2017, tanghaling tapat po, pumunta po yung mga pulis sa iskinita po. Tapos maya-maya may tumatawag sa akin, ID ko daw. Bababa sana ako. Pinigilan ako ng mga pulis. Tapos backup, positive. Sabi ko, ba't pagka ganun positive, napatingin ako sa asawa ko. Nung asawa ko naman binaril sa paa 2 beses, napatalon siya. Kala ko hindi siya papatayin, hindi siya babarilin. Sabi sa akin, huwag ka maingit, tumahimik ka, pumasok ka sa loob. Sa akin, narinig ko na yung mga puto. Sabi sa akin ng hepe, pasensya ka nanay. Kasi utos lang to, sabi niya. Pagpasensyahan niyo na. Iyak po ako ng iyak. Hindi ko na po naabutan yung asawa ko sa ospital na sa Purinarya na po. Mabait na tao yung asawa ko. Diretso Purinarya po? Mabait na ama sa mga anak ko. Natuloy yung mga anak ay. Ayokong pakita sa mga anak ko na din sila. Ayokong ganun eh. Pangarap ko sa mga anak ko magkaroon ng pamilyang buo eh. Kasi ayokong paraanas sa mga hindi nangyari. Napaparaanas ko sa kanila na magtrabaho. Sabi ko hindi ako nagpabaya. Paglalaban ko hanggang ngayon. Yung asawa ko pong biktima sa EJK ay si Sherwin B. Ako po si Arlene Nibaga po. 36 years old. Nakatira po ako sa Tondo, Manila. Hindi po yun naranasan ni Sara Duterte. Hindi yun po naranasan ni Digong. At ng buong pamilya Duterte, walang gano'n naranasan. Pero sila, grabe ang reklamo nila. Buhay na buhay si Digong. Yung mga pamilya ng mga na-AJK, diretso sa sementeryo, diretso sa Purinarya. Si Digong, diretso sa detention cell. Pero may reklamo sila. Nagpaimbestiga pa kay Amy Marcos, mga kababayan. At si Amy Marcos, mataas yung boses. Pinapagalitan
yung mga pulis na nag-aresto mga kababayan kay Digong na binigyan ng due process at kini-question nila walang due process daw. Kumusta naman yung mga namatay sa AJK? Compared ninyo sa experience ni Digong ngayon nung siya i-aresto mga kababayan. Yan ang tanong dyan eh. Ituloy natin ang sinasabi ni Sara. Before he was handed over to a foreign court. Under Article 59 of the Rome Statute, a state party which has received a request for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9 and shall bring that person before the competent judicial authority in that state. Yan ang sinasabi ko paulit-ulit nung nasa labas ako ng gate ng Villamor Air Base. And why was this not done? If they claim to abide by international law and standards, then why did they conveniently choose to ignore this provision? The fact remains that we are no longer a state party to the Rome Statute. We are no longer a member of the ICC. In fact, in a letter dated December 15, 2023, the President himself wrote to me, with respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. So if the government itself has declared non-cooperation with the ICC, why did the PNP violate this very policy and enforce a foreign warrant? Even granting for the sake of argument that we have some duty to cooperate with either the ICC or Interpol, does that duty override the fundamental rights of every Filipino enshrined in our Constitution? Fundamental rights daw. Kumusta naman yung fundamental rights to life ng mga na-EJK po? Na mga bata, may 3 years old. Kumusta naman po? Na-observe during the time of your father, ni Digong? Yan ang mga tanong mga kababayan. Pagkatapos, she has that nerve to say na dapat inobserve yung fundamental rights ng kanyang tatay. Anong klaseng mga tao ito mga kababayan? Ituloy natin. What happened on March 11, 2025 is not just about one man. It is about all of us. It is about the country. If a former president can be taken without due process, what stops them from doing the same to any other Filipino? Therefore, we must dare to ask more questions. Under whose authority did the PNP act? Why did they enforce a foreign warrant without the Philippine court order? Why didn't they at least bring PRRD before a judge as required by the Rome Statute itself? Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the Hindi daw sumaklolo para pigilin yung warrant of arrest, yung pagbiyahe ni Digong gamit yung Villamor Air Base. Yun ang disturbing sa kanya. Hindi ito disturbing. Itong mga namatay, itong mga bata, hindi ito disturbing. Sa 30,000 mga kababayan na namatay without due process, more than 100 mga bata, hindi yun disturbing. Pero yung pag-arrest na hindi pinigil, yung pagbiyahe kay Digong, hindi pinigil ng armed forces, kini-question niya, disturbing daw yun. Anong klaseng disturbing ang naintindihan mga kababayan ni Sara Duterte? Pag sa dating Pangulo sa kanila, disturbing na pala yun. Wala man pong nasaktan, walang namatay. Ang sarap ng buhay ni Digong. Pati doon sa eroplano, naka-D4 pa nga siya. Tapos nagkwento si Bongo, bumaba ng eroplano daw si Digong, nakapaalang daw po. Ang lamig-lamig, lamig-lamig pa naman daw sa dahig. O ito, ang tingin niya dito, nakapaa. Yung naka-rubber shoes mga kababayan, nakapaa. Wala daw tsinelas eh. Ganon sila kasinungaling, mga kababayan. Balikan natin si Sara. FP stand idly by while a former commander-in-chief was taken from a military base under questionable circumstances.
How could they allow a foreign tribunal to override on our constitutional guarantees? We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. We lost daw a former president. Sana niya hindi mawala sa atin yung Pilipinas. Malabo man po na mawala sa atin yung Pilipinas. Ni yung former president po kasi sa dahig wala man pong death penalty. Ang nawala po yung 30,000 na biktima ng AGK. Yun ang malinaw na lost at hindi na yun babalik. Permanente na po silang patay. Si Digong buhay na buhay. So sa kanya, napakasakit na yon. Na si Digong nasa dahig, buhay na buhay, binibigyan ng due process, habang yung mga biktima ng mga kababayan, hanggang ngayon po, hinihintay pa rin yung hustisya. Kasi wala pa man pong conviction si Digong, nagsisimula pa lang po yung proseso ng due process. You see? Napaka-unfair ni Sara Duterte. Balikan natin, mga kababayan, yung mga puntos niya. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. So, mali yung ginawa ng gobyerno na sinurrender yung tatay niya sa Interpol. Alin yung tama? Yung AGK? Ito yung tama. Pakinggan natin. Kaya may order rin sa niya, shoot to kill. Wala akong pakialam dyan sa human rights niwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. This campaign against, this war against the drug, So yun ang tama. Yan ang tanong natin kay Sara at saka kay Amy Marcos. Tapos yung mga senador na kakampi. Yan ang tanong natin. Yun ba yung tama? This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon. Simple